Since ang ato ang Thanksgiving kay adoon na, so let me give you a series of messages about Thanksgiving. Aron makahigala na maandam ka sa atoang kining pag-atubang sa kaning adlaw na kita magpasalamat sa Ginoo. Okay? So Psalms 103, kunya dirita sa versikulo 1 magsugod ug basa. Psalms 103 kunya dirita sa verse number 1 hangtod sa verse number 5. Okay na, connect. Okay, ang connect. Okay, so Psalm 103, beginning in verse 1 down to verse number 5. Kung naabot na mo, say amen. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Verse number 5. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So karon mga igsoon, mag-ampo ta, and then after sa ato ang pag-ampo, pwede ta ninyo maglingkod. Unya, ihatan ako sa inyo ang unod sa ato ang mensahe karon. Father in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity to hear your word. Thank you sa imo mga katawhan nga naabot na sa simbahan. Amahan, panalangini ang tanan samtang amo Ginoong paminawon ang imo ang pulong. Lord, istoryaha ang among makasing-kasing ug padalhi kahayag ang among hunahuna aron ang imong pulong masabtan namo. Amahan, nagaampo ko nga pinaagi nga mensahe, Lord, mabag-o ang kining amo ang kasing-kasing Ginoo. Ug pinaagi sa pulong nimo, Lord, kami Ginoo, mahimo kami usa ka mas mapasalamaton nga mga katawhan nimo. Lord God, I pray that you bless this time of instruction. Help me also as I speak today. Give me wisdom and fill me with your Holy Spirit. Father, I commit to you these things kay wala may mabuhat kung wala ka Ginoo. Kani Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na taninyo maglingkod mga igsoon. Ang atong mensahe mga igala karong buntag kay remember the Lord and be thankful. Hinumdumi ang Ginoo ug magpasalamat. Amen. Usa sa mga dako nga peligro or dangers sa kinabuhi sa Kristohanon kay ang kining gitawag spiritual forgetfulness. Ang tao manggudigala by nature dali ra jud kaayo, di ba makalimot. Ang tao dali ra kaayo malipay kung naay madawat, tama? Labi na kung ang madawat pagyud daghan pagyud or dako. Pero kasagaran daghang mga tao dali ra pod makalimot sa Ginoo kung naanay panalangin. Ikaw ba ni karong buntag nga nagsimba nga kung naay madawat dali ka malipay, pero kung ikaw makapanalanginan sa Ginoo dali ra pod ka malimot sa Ginoo. Si David nagsulti, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Nga naman, because forgetting God leads to unthankfulness. Ang kanang makalimot ta sa Dios may galamaw nay magdala sa tuwa diha sa pagkadili mapasalamaton. And unthankfulness leads to cold hearts. Ang kining pagkadili mapasalamato nato magdala ni sa atoa
sa kabugnaw dinhi sa atuang kasing-kasing. Now, ang kaning Psalms 103, gisulat ni siya ni David. Now, gisulat ni David, dili lang panahon nga siya miuswag o gipanalanginan sa Ginoo, no? Diha sa iyang kinabuhi. But he wrote this from the heart when he had experienced sin and forgiveness, failure and restoration, weakness and renewal. Si David may gala sa diyang gisulat niya ni nga awit mga igsoon, nag-istorya siya sa iyang kaugalingon. Ang iyang gisulti may gala, bless the Lord, O my soul. Dili ni siya usa ka pasikat nga pag-ampo, pero kani mga igala nga pag-ampo o awit, it is a personal for David. No? Usa ni ka personal nga prayer or kaning psalm ni David. Unya naghatag og warning si David maygala sa iyang kaugalingon o para pod sa uban nga mga tao. Ang iyang gisulti maygala, and forget not all his benefits. So giwarningan niya iyang kalag, ayaw ug ayaw kalimti ang iyahang mga panalangin. Amen? Because the greatest enemy of thanksgiving is, kay balo ba mo kung unsa? Forgetfulness. Mao na siya maygala ang usa sa mga pinakadako nga kaaway sa pagkamapasalamaton. You know why there are other people maygala dili sila thankful? Because they forget. Nakalimot sila. And karon mga igsoon, mao na atong pagahisgutan, how do we remember the Lord and be thankful? Paano nato mahinumduman ang Ginoo og magpasalamat? Number 1, may tanawan nyo diri sa verse number 1 sa Psalm 103, sa versikulo 1, nagingon diri ang pulong sa Dios, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So una sa tanan may gala, how do we remember the Lord and be thankful? Number 1, remember the Lord personally. Remember the Lord personally. Nagingon si David, bless the Lord, O my soul. Si David, wala siya nagsulti mga igala, bless the Lord, O people. Wala nagingon si David, ana. Ang gisuryahan ni David mga igala, ang iyang kaugalingon. Nagingon si David, O my soul. Amen. So ang thanksgiving, magsugod siya diha sa imo. Dili siya magsugod sa uban nga tao. Unya, diha sa imuhang kaugalingon may gala, magsugod pud ang pagpasalamat diha sa imuhang kasing-kasing. Diha sa sulod, dili sa gawas. So thanksgiving is not external. Di siya magsugod sa external, magsugod siya diha sa gawas. So unsa may application na ni pastor? Ang application is this: thanksgiving is a decision to make, not just a feeling to be felt by a person. Nakuha ninyo siya? Desisyonan gyud nimo na, pilion gyud nimo na, like David mga higala. Ginan niya ang Ginoo, bulahan ka o Ginoo. Di ba? Bulahan ka o Ginoo, akong bless the Lord, O my soul. So si David may gala, nag-decide siya diya sa iyahang kaugalingon nga pasalamatan niya ang Ginoo. Did you know, a thankful Christian learns to command his soul to praise and to thank God in everything. Amen? Ikaw ang mupilian ng mga higala. Again mga igsoon, ako ang ikuan sa inyo ha. When you become a Christian, whatever unsa imuhang kagahapon nimo or ang inyong family background before, kung ang inyong background sa inyong pamilya may gala is wala mo na anad aning magsigi ka og kaning sulti og thank you. Igsoon sa diha nga ikaw Christian na ka, kay karon Kristohano naman ka, ibatasan yun nimo nang magpasalamat ka.
Bisan kamo sa imong pamilya kaniadto og bisag karon kana mga unbeliever ninyo nga mga pamilya may gala di wa sila naana magsulti og thank you. Ikaw anaro nimo imong kaugalingon. Pilion nimo nga magpasalamat ka. Desisyonan nimo na sa imuhang sarili. You cannot say to other people mga higala when they doubt about your attitude or your spirit, nganong di man ka kani magpasalamat ay ingon ani man gud ang amuang family background. No, it's not about your family background. It's a choice to make. Kay kung Christian na ka may gala, kay baludyo ka magpasalamat sa matag butang. In everything and for everything. Amen? The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, let's go there, in verse number 18. Mao ni siya mga higala, ang kabubuton sa Dios para sa mga Kristohanon. So, if you call yourself a Christian, this is God's will for you. In everything, give thanks. Amen? For this is the will of God in Christ Jesus. So, dili appeal diri may gala ang imuhang family background. Amen. Kay balo ba may gala kami pod may gala sa una katitang dili pa mi save. Wala maminaana na ng magpasalamat. Ako magpasalamat ko kay mama, kay papa, nga kay maulaw mi sa mga anak. Pero sa diha mga gala nga nakabaton mi kay Kristo sa amuang kinabuhi, we choose to be thankful. We learn and we choose to be thankful. Pilion yun na, desisyonan yun na, sa matag butang. Magamay man o madako ang imong madawat. Maayo man ang imong kahimtang o dili maayo imong kahimtang, importante pilion nimo, desisyonan nimo nga magpasalamat ka. In everything, give thanks. Why? Because this is the will of God. Kay kini kabubuton sa Dios in Christ Jesus concerning you. Di lang ka magpasalamat, unsay kaning butang nga dali nimo pasalamatan. Di lang ka magpasalamat sa mga tao may gala nga, sa mga tao nga gusto nimo pasalamatan. Wa kay pilion. The Bible says in everything. When the Bible says everything, it means mga higala, magamay man o madako, maayo man o dili, maghatag kag pasalamat. Learn to say thank you. Learn to give thanks. Ngano man, pastor, because this is the will of God in Christ Jesus. Tanawang sunod, concerning you. Amen? Ephesians chapter 5 verse number 20. Let's check right there if correct ba ang verse nga nasa akong mind. Ephesians chapter 5 verse number 20. The Bible says, giving thanks always tanawa for all things. Kaganina, in everything. Karon, for all things. Amen? Magpasalamat ka sa kanunay. Para sa tanang mga butang. So kung may adlaw mga higala nga kanang ang inyong sudan mga higala kanang pangbaratuhon lang, magpasalamat gyapon. Kung may adlaw nga wa kay kaunon, magpasalamat lang gyapon. Kung naay panahon o adlaw nga lami ang imong pagkaon, magpasalamat gyapon. For all things, amen? And in everything, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, number one, remember the Lord personally. Ang pagpasalamat magsugod na sa imo. Higala, dili na siya mahigala magsugod sa simbahan kung naay Thanksgiving. Di na siya mahigala kay magpasalamat ka karon kay nagpasalamat ang uban. Ang pagpasalamat di na magsugod sa ubang tao, magsugod na sa imuhang kaugalingon. Unya diha sa imong kaugalingon, ang tinuod mapasalamaton, magsugod na sugdan niya na sa iyang kasing-kasing. Dili niya na i-pretend mga igsoon, but genuinely
buhaton niya na. Amen? Ngano man, kay anak naman siya sa Ginoo. Number 2, remember the Lord personally. Number 2, remember the Lord's pardon. Tanawan niyo balik sa Psalm 103 in verse number 3. Ang Bible nagsulti din sa ato, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Nakita ninyo may galang mga pulong, who forgiveth all thine iniquities. Kinsa nagapasaylo sa tanan nimong mga kadautan. Remember the Lord's pardon. It talks about the salvation of God. Amen. Si David may gisugdan niya ang iyang pagpasalamat uban sa pagpasaylo. David starts with forgiveness, not with material things or material blessing, mga higala. Pero gisugdan niya sa forgiveness. Ngano man? Because forgiveness and salvation is the foundation of all blessings. Mo nang gisugdan niya may gala sa forgiveness. You know what? Sa dili pa mo panalangin ang Diyos sa ato, dini sa atong kamot mga igala, una mga igsoon, giluwas niya ang atoang mga kalag. Kay not unless ikaw maluwas mga igsoon, di man nimo masinati ang tanang panalangin sa Ginoo. Kay di man ka partaker. Di ba? Pero once nga ikaw mahimo kang anak sa Diyos, then you will become a partaker. Mahimo kang kabahin sa tanan nga mga butang nga iya sa Ginoo. Ngano mang mahimo naman kang iya sa Ginoo, kay nahimo naman kang anak sa Dios. Amen? So kung unsa ang butang sa amahan, imuha pud na. Mo na pag ikaw luwas na ka mga igala, unsa ang mga butang nga iya sa amahan, imuha pud na. Amen? Ang kadaghanan ana mga higala, iyahang gi-reserve dito sa langit. Dili niya na ihatag sa imo samtang nakapadiri sa yuta. Pero ang mga dagko nga panalangin mga higala, sa imong kinabuhi, gireserbar na sa Dios sa imo dito sa langit. Inigabot nimo sa langit tanan nga mga butang nga giandam sa Dios nga para sa imo, iya nang ihatag sa imo igsoon. Nakita ninyo kung unsa ka ka-bless? Yes, ingon ana ka kabulahan because you have been forgiven. You have been saved. Amen. Salvation is the greatest blessing. Mutuo ba mo ana? Hello. Nabatunan na ba nimo na? Naangko na ba nimo na sa imo ang kinabuhi? Higala ko naangko na nimo na, bulahan kayo ka oy. You are so blessed. You are blessed beyond measure. Amen. Wa nay makakuan makalabaw nimo diha. Kay ang kaluwasan mo na'y pinakadako nga panalangin. Mas dako pa na kaysa sa material nga butang. Mas dako pa na sa kwarta. Mas dako pa na sa maayong panglawas nimo. Mas dako pa na sa kusog sa imuang lawas mga higala. Ang kaluwasan mao ang pinakadako nga panalangin. So kung naangko na nimo na sa imong kinabuhi, ikaw ang pinakadato nga tao nga naa dinhi sa yuta. Dili ang kanang tao nga naidagag kwarta. Kay unsaon man ang tao, mga higala, kung dagan siya kwarta, pero wa siya Kristo sa iyang kinabuhi. Unsaon man ang dato kay ka diri sa dato kay ka materially, pero mga higala, wala kay paglaom sa eternidad. Wa gyapon to'y pulos. Kawang lang gyapon tong imuhang mga kadato nimo diri sa yuta mayala kung dili ka luwas. Mo na kung ikaw luwas ka, oo, masulti nimo nga pobrito siguro ka diri sa yuta, pero mga higala, kung luwas ka, bulahan ka. Ikaw ang actually ang pinakadato nga tao. Amen.
You see, may gala, kung wala ang kaluwasan, bisan unsa pa imong nadawat, ha? Kawang ang tanan, walay pulos o kulang gihapon kung walay kay Kristo sa imuhang kinabuhi. Wala kung ikaw nagsimba ka karong buntag, kunya wa pa kay Kristo diha sa imuhang kasing-kasing. Wa pa ka nakabaton sa kaning gitawag nga personal nga relationship uban sa Ginoo, mga higala. Ako ang encourage sa imo ba no? Mas maayo nga imuha ng desisyonan karon kay kung dili ikaw ang pinakaluoy ug ang pinakapobre nga tao. Ang pait, mga higala, pobre na ka diri sa kalibutan, pobre ka pa dito sa eternity. Diba? Mas okay, mga higala, bisag okay lang kung pobre ta diri sa kalibutan, basta langit ta sa eternity. Amen? Oh. So, a man may have food, money and health, but without Christ, you know what? He is spiritually poor. So, examine yourself whether you are in the faith. Tinuod ba gyud nga save ka na, mga higala? Naa ba gyud si Kristo diha sa imuhang kasing-kasing? Si ang tao nga nakabati sa pasaylo sa Dios, dili dali mahimong ungrateful. Kung ikaw nakabati ka sa pasaylo sa Ginoo, sa kaluwasan sa Dios, may gala, that will move you closer to God, and that will move you to become thankful and to become faithful in worshiping Him. Kaya nga naman, may gala, ang kaning kaluwasan, mga igsoon, mao ni siya pinakadako nga panalangin. Kung ikaw nakarealize na di ni mo mahimo nga di ka magpasalamat sa Ginoo. A prisoner who is pardoned never forgets the judge who freed him. Tinood ba? Oo. So, because of time, di na ito basahon, may gala. Well, dali lang, basahon, magbasa tagduan na lang a verse. Dito sa Micah chapter 7, verse 18 and 19. Tanawan ninyo ang giingon sa Bible dili, mga igso, no? Micah chapter 7, tanawa, who is a God like unto thee? Tanawan sunod, that pardoneth iniquity. Amen? And passeth by the transgression of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Verse number 19. He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities. And thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Dili ba mulami ang imuhang paminaw kung napansin nimo or nahibalaan nimo nga ang imuhang mga sala gitambog na dito sa dagat o gikalimtan na sa Ginoo kay gipasaylo na ka? Di ba lami ang paminaw, no? Amen. And that's what God did. Sa diha nga ikaw nagpaubos sa imong kaugalingon, unya naghinulsol ka sa imong sala, o nangayag kag pasaylo sa Ginoo, o gipasaylo ka sa Ginoo, gidawat nimo si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. That's what God did. Iyang gikalimtan ang imong mga sala, o katong mga sala nimo sa una, iyahang gilabay dito sa dagat. Amen. O gikalimtan tong tanan, o gitagaan kag bag-ong kinabuhi. Amen ba? So remember the Lord's pardon. Ikatulo, remember the Lord's power to heal. Remember the Lord's power to heal. Tanawan niyo balik sa tuwang text, may igsoon sa Psalm chapter 103 in Psalm 103 in verse number 3. Tanawan niyo ang sunod nga pulong diha. The Bible says, di ba ang una, who forgiveth all thine iniquities. The next is who healeth all thy diseases. Kinsa nagaayo sa tanan nimong mga balatian. Kaning mga balatian diri may gala, kani bitong kuan diri, kani bitong healing bitaw dinhi sa mga balatian nato, nag-appeal dinhi ang physical healing,
emotional wounds, and spiritual brokenness. Amen? So ang Dios may gala dili lang siya muayo sa imuhang panglawas, pero muayo pud siya sa imuhang pagbati. Have you ever had a time in your life nga bugat ang imuhang kasing-kasing o murag nasamaran ang imuhang kasing-kasing? Amen? You were broken hearted. 'Di ba? For whatever reason mga higala. Basin namatyan mo, basin gibulagan ka sa imong uyab sa una, higala paminaw broken hearted ka. Or maybe may gala na kay sakit sa imong lawas. Or maybe may gala spiritual brokenness, meaning discouraged ka. Naluya ka spiritually. Igsoon paminaw, ang Dios may gahom nga moayo anang tanan. Amen? Because He is the God that heals us. Basahon na to ang bersikulo sa Exodus chapter 15 in verse number 26. Exodus chapter 15 in verse number 26. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga higala in Exodus chapter 15 sa bersikulo 26. Nana mo diha? Exodus chapter 15 in verse number 26. Basahon ako sa Bisaya. Og miingon, kung ikaw makugihon nga maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios, og mubuhat niya ng matarong sa iyang pananaw, og magpatalinghog ngadto sa iyang kasuguan, og mubantay sa tanan niyang tulumanon. Gingon sa Dios, ako walay ibutang niini nga mga balatian nganha kanimo, nga akong gidala nganha sa mga Ehiptohanon, kay ako mao ang Ginoo nga nagaayo kanimo. Amen? I am the Lord that healeth thee. May panahon ba nga ikaw nagdaot mga higala kaniadto? Basin katong milabay nga bulan o milabay nga semana, unya may higala karon nakabati ka og kusog sa imuhang lawas. You feel restored. You feel healed. Amen? Naayo ka. You know, kinsa ang nag-ayo sa imuha? Ang Dios. Every time mabati nimo nga naayo ka sa imong sakit, ang Dios ang nag-ayo sa imuha. Busa mga higala ikaw magpasalamat sa Ginoo. Amen? Para anang panglawas nimo. Nagapasalamat ba mo kada adlaw sa Ginoo para sa inyuhang panglawas? Dapat jud mga igsoon. Basahon nato this Psalms 147 in verse number 3. Psalms 147 in verse number 3. The Bible says, Psalms 147, 147, and then verse number 3. The Bible says, He healeth the broken in heart. Unsa man ni siya may gila? Emotional wounds. Amen? He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Sunod, isa pa ka bersikulo, Isaiah chapter 53 in verse number 5. Isaiah chapter 53 in verse number 5. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. Tanawan sunod. And with His stripes we are healed. Kabalo ba mo unsa ang pinakadako nga sakit sa tao? Ang sala. Spiritual ang tinuod, ang pinakadako nga sakit sa tao higala. Paminaw mo, kana gihatagan og kaayuhan sa Ginoo pinaagi kay Hesukristo. Amen? When Jesus came here and He died on the cross for our sins, iyang giayo ang atoang mga sakit. Mo na may gala sa tanan bano nga nailalom pa diha sa sala. Kaya ang sala bugat man gyud ni. Ang sala sakit man ni mga higala. Jesus is inviting all the people who are burdened with sin to come unto Him. Diba? Gingon ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden.
and I will give you rest. Amen ba? So ang Dios naghatag healing sa tua. Higala paminaw, kung di man ka maayo physically, pero ang importante maayo ka spiritually. Ang siguruhon nimo nga healing dili mga higala, dili lang ang healing sa imong panglawas, sa imong physical, pero ang healing sa imong kalag nimo. Siguruha nga ma-save ka before ka kwaon sa Ginoo. Amen ba? You see, thanksgiving reminds us of past healings. And then ikaupat mga igsoon is mao ni siya. Tanawan ninyo diri sa bersikulo 4. Diri sa Psalm 103, diri ta magbasa Psalm 103 in verse number 4. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi sa bersikulo 4. Who redeemeth thy life from destruction. Unsa man ni? Ikaupat mga higala nga hinumduman nimo bahin sa Ginoo is this: remember the Lord's protection. Remember the Lord's protection. Si David nagingon, who redeemeth thy life from destruction. You see, ang Diyos mga higala, God did not just forgive David, but He redeemed him also. He rescued him. Amen. Gikan sa kadaot. You know what? Ang destruction diri, nag-imply siya og kamatayon, nag-imply siya kadaot, nag-imply siya may gala og judgment. The Bible says in Psalms chapter 34 in verse number 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them. Diba? Psalms 34 verse 19. Basahin na to. Tanawa. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him. Tanawan sa out of them all. Kay balo baka sawa lang nimo mahibal-i, base naay panahon igsoon nga ikaw no madisgrasya na unta ka, pero wala gitugot sa Ginoo. Kay gipanalipdan kaniya. But you don't have a knowledge of that mga igsoon. Ang imuha lang may gala nahibalan, luwas ka. Safe ka. Pero may gala, wa kay balo nga anang adlaw gid siguro basig mamatay na gid unta ka atong adlaw. Pero wala gialaw sa Ginoo kay ngano man may gala giprotektahan ka sa Ginoo. He save you out of destruction. Amen. Mo na usa ka buta dapat nato ma-realize sa ato ang kinabuhi. Kay usay kita no basta-basta lang ta, tuloy-tuloy lang ta sa ato ang lakaw, sa ato ang trabaho, sa ato ang ginabuhat nato without even thinking and remembering that God is always protecting us from evil. Amen. Dili ba nga atong ginapray mga higala and give us our daily bread and di ba no and forgive us our sins and deliver us from evil. Paminaw, mutuo ba mo, muuyon ba mo that we are now living in the evil days? The days are evil now. Ang pulong sa Diyos, yun, redeeming the time because the days are evil. Nakita ninyo may gala kung ginaunsa ka pagpanalipod sa Ginoo matag adlaw. Naay pamina base naanay tao nga gusto mo patay sa imuha katong mga milabay nga mga bulan o tuig, pero tanawa wa gyud to gitugot sa Ginoo, pero ikaw wa kay kalibutan na kay nga naman wa man gyud na giallow sa Ginoo nga mahitabo sa imuhang kinabuhi. Amen. Basin may gala naay mga nasiguro yung mga daotang tao nga nagplano nga mo lugsong do mo attack diha sa inyong balay. Pero ikaw wa kay kahibalo, kay ngan mo wa man gitugot sa Ginoo nga mahitabo. Giprotektahan man ka, gipanalipdan man ka sa Ginoo, gipalibutan man ka niya guardian angels. Amen. Amen. Diba Psalms 34 no giyon sa Bible, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him. Di basa ko na to there. Asa na nga verse na? The angel of the Lord.
Psalms 34 gihapon na siya. Psalms 34. Nakalimot lang ko sa bersikulo. Psalms 34 in verse number 7. Verse number 7, tanawa. Ang giyon sa Bible mga higala na in verse number 7, ang anghel sa Ginoo nagakampo palibot kanila nga nahadlok kaniya ug nagapalingkawas kanila. Amen. Kita lami kay itong tulog kada gabi mga higala, pero not knowing basin naay gabi iba no nga naay tao gusto mosulod sa inyong balay ug mo patay sa inyo, pero wag yun nagitugot nga mahitabo, wag nagitugot sa Ginoo nga mahitabo na sa inyo nga naman gipanalipdan ka sa Ginoo. Now kinsa diri sa inyo makaingon ka may gala nga dili gyud fully secured ang amo ang balay, pastor? Kung tuyoon gyud siya sulod sa kaning dautan nga tao, masudlan gyud, makasulod gyud ang dautan nga kisa sa inyo makasultian na, pero ngano man nga hangtod karon may gala safe ka og makatulog gihapon kag tarong kada gabi. Nga naman kay wala gitugot sa Ginoo. Basin ikaw ga drive kag motor kato mga milabay nga mga simana o bulan mga higala paminaw sama sa nahitabo sa uban nga nga disgrasya og namatay sila og pinadali mga igsoon. Ikaw basin pud mahitabo na to siya sa imuha, pero wala gitugot sa Dios. Ngano man, pastor, kay naa pa siguro plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Mo na nga kung naay mga dautan nga mga panghitabo nga pwede mahitabo sa atoa, dili itugot sa Ginoo, it's because naapay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na magpasalamat ka every time nga makita nimo mga igsoon nga ikaw luwas ka gikan sa mga dautan nga mga tao ug sa dautan nga mga panghitabo. Amen? Kay daghang mga tao karon, aning orasa karon, namatay na sila. Kaganina lang buntag, no? Pag tanaw na ko sa Facebook, no, na ay lalaki may gala nga kuan, kaning amahan siya. Unya, katong ilang bata, kaning gasigi og hilak. So siya patulog sa bata, silang duha sa iyang asawa, patulog sila. Unya, tungkol kay ang bana gikapoy, ning gawas siya kadali ba dito sa bago lang karon lang dito gibalita sa ABS-CBN dito sa Facebook. Ning gawas siya gigukod siya 18 ka mga lalaki. Unya, ambot gitripan lang ba to siya, ambot siya nahitabo ato, pero may gila gibunalan ang ulo og bat. Unya giligsan siya motor, patay. Na-shock ang iyang asawa. Nganong na-shock man? Kay sa pila lang ka minuto, oras, naapang iyang bana buhi pa. Pero pila ka minutes later, wala na ang iyang bana. Patay na. Naidautan nga nahitabo. Higala paminaw, pwede gud na mahitabo sa imong kinabuhi, pero ang pangutana nganong wala man na nahitabo be? Kay wala gitugot sa Ginoo. Amen ba? Dili ba maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi? Maayo no? Mao na mga higala dapat pasalamatan ang Dios. Ha? Tungod kay siya nagapanalipod sa atoa matag adlaw. Kay balo baka kaganina samtang nagbiyahe ka padulong diri sa simbahan, pareha sa mga nahitabo sa uban nga mga tao karon nga na disgrasya sila, pwede good pud na mahitabo sa imuha kaganina. Pero nakaabot ka diri sa balay tigumanan nga luwas ug walay kakulian nga nahitabo sa imuha. Ngano man kay gi-protektahan ka sa Ginoo. Igsoon, remember the Lord's protection. Si David nagsulti siya, who redeemeth thy life from destruction. Daghan kay mga disgrasya nga pwede mahitabo sa ato nga wata kahibalo pero giluwas ta sa Ginoo. Amen?
Ikalimaw ang katapusan, remember the Lord's daily provision. Kani ang katapusan. Remember the Lord's daily provision. The Bible says in verse number 5 sa Psalms 103, in verse number 5, ang pulong sa Dios dagingon dinhi sa ato mga igsoon, who satisfieth thy mouth with good things. Amen. So say dapat nato mahinumduman sa atong kinabuhi, remember God's sustaining grace. Did God sustains you every day? Did God sustains you this morning? Yes. Gisustinar ta sa Ginoo, giatiman ta. You see, may gala, ang blessing is this. Wala lang ta giluwas sa Dios. Pero gisustain punta sa Dios matagadlaw. Kay balo ba mo, sa diya nga ikaw nag-ampo ka, Lord, give us this day our daily bread. Iya yung gitagbo ang atong mga panginahanglan matag-adlaw. God is not only the God of yesterday. Ang Dios walang niya gitagbo ang atong mga panginahanglan kagahapon, pero may gala, ginatagbo pud sa Ginoo ang atong mga panginahanglan para karong adlaw. God is the God of daily provision. Napansin ninyo, ginatagaan ka og adlaw-adlaw nga kusog sa Ginoo. Now, unsa may kanang kuan mga igalam? Kanang pwede mangutana, unsa ka ha kung ang kusog nga imong gamiton karong adlaw kay ang kusog nimo kagahapon? Kisa dili sa inyo ang makasulti kagahapon pastor sa hapon o gabi murag luya na ako ang lawas, bugat na ako ang ulo, mura gusto na ako matulog, pahulay kay kapoy na. Di ba no? Unsa ka, kung katong kusog nimo kagahapon, mga igala, mao'y kusog nimo karon gihapon. Mamatay ka og sayo. Di ba? Mao biya na may galano ang usa sa mga rason nganong nay mga uban nga mga tao dali sila magkasakit tungod kay weak ang ilahang panglawas. So magpasalamat ta sa Dios nga every single day gina-renew niya ang atong kusog. Sa diha nakamata ta kaganina, di ba? Murag na refresh na pud ta. Na restart na pud ta, kung sa computer pa na reboot ta, no? And lahi na pud nakadawat ta og bag-o na pud nga kusog karon, enough para karong adlaw. Diba? Daily protection. Amen. Mag-ampo ta mga igala nga tibok adlaw karon, protektahan ta sa Ginoo. Dili lang karon nga oras pero unta-unya pod inig uli nato. Amen. Oo, or diha sa ato ang balay inig manihapon taon niya or matulog taon niya, unta protektahan ta sa Ginoo unta gihapon. Okay, Lord, protektahi gihapon mi karon Lord ha. Sama sa imuhang pagpanalipod sa amoa kagahapon. Salamat kayo ato Lord sa protection nimo kagahapon para sa among pamilya. Lord, unsa tong protection nga imuhang gi-provide sa amoa kagahapon unta mao lang gihapon unta karong Ginoo, protektahi pod mi karong adlaw. Amen. Daily mercy. Did you know what unsa gingon sa Bible may gala? It is of the Lord's mercies. Lamentation chapter 3 verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, kita wala nangamatay. Tungod sa iyong mga kaluoy. Mao din na si David muingon, no? Bless the Lord. Di ba no? Because He is good and His mercy is everlasting. Grabe kadagan ug kataas may gala ang kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kaluoy sa Ginoo may gala mao na hantod karo wa ta na matay, wa ta na ngahurot. Kay kung way kaluoy ang Ginoo sa tuwa, wa nagay mabilin sa tuwa dinhi. Kitang tanan hurot. Kay balo ba mo nganong naapay tao na buhi sa panahon mga igala sa ni Noah? Tungod sa iyang kaluoy mga igala kay Noah,
ug sa iyang pamilya kay si Noah at that time nga apilon unta sa paghukom sa Ginoo, nakakita manggod siya og kaning nakakita siya og kaning grasya diha sa kinabuhi ni Noah kay naglakaw siya sa Dios. You see, kung maglakaw ka diha sa Dios, may gala, you will be, kay balo ba mo, ikaw may gala, you will be favored by God. Kaluy-an ka sa Ginoo. Mo na importante maglakaw gyud ta kanunay sa Ginoo. Aron kaluy-an ta. Amen. Kay kanang mga dautan gingon sa Biblia pagaputlo na sila igsuon. The Bible says, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Higala paminaw. Ang rason nga nung magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay iyang ginatagbo ang atoang mga panginahanglan matag adlaw. That's why David could say, tanawa, Psalms 37 verse 25. Psalms 37 in verse number 25. Naminaw pa bang uban? Psalms 37 verse 25, magbasa daw tanan be. Tanaw na to kung gasunod bagyod mo sa mensahe. Psalms 37 verse 25, magbasa tanan. Ready, begin. I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Kita ninyo na? Gikan pa sa pagkabata hangtod, natigulang na lang si David. Wag daw siya nakakita nga ang matarong nga tao gipasagdan sa Ginoo. Ni nang limos. Amen. Mo na kung ikaw mga higala, faithful ka diha sa Ginoo, di jud ka pasagdan sa Ginoo. You know what? Kung nagmata ka karon, napakay gikaon ug nakapay kusog, naakay rason nga magpasalamat sa Ginoo. Mo na higala mag-thanksgiving ta. Amen. Kay ngano man kita ninyo ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsay mga panginahanglan ninyo nga gitagbo sa Ginoo kagahapon? Di ba? You can name it. Count your blessings and ang atong kanta may ingon, name them one by one. Instead of counting your problems, count the provision of God. Amen. So ato na to sa conclusion. Gikuan ni mo there. Conclusion. Tanawa, ang conclusion is this mga igsoon. Forget not all His benefits. Kana ang giingon ni David. David gives the command again. Bless the Lord, sa verse number 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Why? Why did David commanded his soul nga dili ayaw gyud kalimti ang mga panalangin sa Ginoo? Because forgetting God produces complaining. You know why you complain? You complain about your life. You complain about your stature. Nag-complain ka bahin sa imuhang sitwasyon karon sa kinabuhi, or nag-complain ka bahin sa inyong sitwasyon karon sa inyong pamilya, inyong kahimtang. Kay balo ba ka nga nung ikaw ga-complain ka? Because nakalimot ka. Ang imo lang gitanaw, ang usa ug ang duha, ang tulo lang kabutang diha sa imong kinabuhi, ang mga dili pagyud mga maayo mga higala, pero wa nimo gitanaw, gikwenta ang daghan nga butang nga gihatag na sa Ginoo sa imuha, nga gigamit na nimo o gi-enjoy na nimo. Amen. Deuteronomy 8:14, what did the Bible says? Dali lang basawan nato. Unsa giyon sa Bible dira mga igsoon sa Deuteronomy chapter 8 verse 14. Nanata diha. Ang pulong sa Dios dagingon unya ang imong kasing-kasing mapataas. Ug ikaw makalimot sa Ginoo nga imong Dios nga mipagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto
gikan sa balay sa pagkaulipon. Higala ayaw gyud paminaw, if you will be blessed by God, never lift up your pride in life. Bantayin na ha. And then secondly, ayaw ninyo kalimti ang Ginoo nga imong Dios. Hinumdumi, ang Ginoo anang mga butang nga imong ginagamit karon, ginagunitan karon, mahigala ang Dios. He is the Lord of all those things. Dili ikaw. Manang sa Bible, don't forget the Lord, capital L-O-R-D pag yun na, no? Para i-emphasize mayala sa pulong sa Diyos diha sa imuha nga ang Lord, ang Ginoo anang mga butang nga imong gina-enjoy karon o ginagamit karon kay ang Dios na naa dito sa langit. Amen? So, mao ni ang warning sa Ginoo mga igsoon para sa atong tanan. Kay baluba mo ang Israel. Sa diha nga sila mga igsoon bano gipatilaw sa mga panalangin sa Ginoo. Ilang gikalimtan ng Dios ug bisan gipanalanginan na sila daghan nga butang sa Ginoo, ga-murmur gihapon sila. Gabagulbol gihapon. You know what? Forgetfulness leads to pride. Busa may gala ikaw, dapat kay balok ka mo kwenta pod sa mga gagmay nga panalangin nga nadawat nimo. Kay ang kanang pagkalimot mga higala sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa tua, magdala na sa tua sa garbo. Pride kills gratitude. Mao na ang uban wala ga thanksgiving. Ngano man puno man sila og pride. Amen. Ayaw ninyo puna inyong kasing-kasing og garbo. Puna ang inyong kasing-kasing maygala og pagpaubos o pagkamapasalamaton. Amen ba? Amen. So, Hebrews chapter number 13 verse number balik na ta dire sa Deuteronomy chapter 8. I-continue lang ikuha na to kadali there sa verse number 10. Watas tanta. The Bible says, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Verse 11. Beware. Pagbantay. Amen. That thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I command thee this day. Verse 12. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein. Verse 13. And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Higala, ang ako ba nung ikuan sa inyo isulti, always remember kung asa kagikan. Amen. Hinumdumi ko ninyo mahigala nga sa wala pa kaanang mga butang nga naa sa imuha karon, you have nothing before. You have nothing before. Naka sa pinakaubos. So kung ikaw may gala i-bless ka sa Ginoo, naturally, normally muon sa magyud ka, mutas man gyud ka, di ba no? Kay ang mga mapaubsanon, i-exalt man na sila sa Ginoo. So the more you humble, the more you are thankful, the more ka i-bless sa Ginoo. So ang blessing may gala mao na siya mo pataas nimo. Amen. So kung ikaw may gala ipataas na sa Ginoo, be humble and be more thankful. Ayaw pag-lift up in pride o ayaw kalimti ang Ginoo.
nga imong Dios. Amen ba? So, before Thanksgiving Sunday, remember the Lord. Kano sa atong Thanksgiving? Sa di pa ta mag-Thanksgiving mga higala, remember the Lord. Write down the blessings nga imong nadawat sa Ginoo. Can you do that? Kaya ba ninyo mahimo na? Can you recall from January hangtod karong bulana? Write down your blessings. Don't write down your problems, ha? Write down your blessings. Count what God has done. Kwintahan ninyo unsang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa inyong pamilya. And then, remember to give birth to gratitude. Amen? Magpasalamat sa Ginoo. Manindog tang tanan, og dinhi nahuman ang ato ang una nga mensahe. The message is clear. Remember the Lord and be thankful. Base na ay mga nagsimba karon nga dili ka mapasalamaton sa Ginoo. Base na ay mga nagsimba karon nga nakalimot na ka sa Ginoo mga higala nga magpasalamat sa iya. Buhatan na siya. Sugdi na karon ayaw hulata ang December 21 sa atong Thanksgiving Sunday. Buhatan na, sugdi na karon. In everything and for everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Father in heaven,